Grabe pala yun nangyari sa Laurel. Masyado pala sila pala yung apektuhan, binaha sila. Okay. So yun, kala ko makakaligtas na ako sa sa ulan. Dahil kala ko talagang tumila na. So ngayon, wala. Inaabot ako ng ambon pa rin, banggaan, yung kasagsagan ng kalakasan ng ulan. Pick up tsaka kotse. Doon lang naman naulan sa parting yun, sa yung boundary hanggang yung naulan. Tapos dito wala, talagang binasa lang ako. So yung isang bagyo, yung unang bagyo na nalalanta na si yan, lumabas na kahapon pa, pero ngayon may panibago na naman. Dalawa kasi ang panunod, kaya sahan natin, mga ako na naman yan, maulan na naman. Ito nga, nag-uumpisa na eh. Tumila lang kahapon lang maghapon ng gumanda kahapon yung init. Tapos ngayon, kung kailangan pa, pasok na naman ako. Tsaka na naman umulan. Biruin nyo, kasagsagan ng kalakasan ng bagyo, sinuong ko yun para lang makapasok. Dami na nagtumbahan mga puno. Yan yung mga iniyong bakas ng bagyo, mga laglag na puno at saka mga wire. Pag sila abot-abot yung paglawit ng kamay pag kami yung papasok, ayaw nila magbigay. Kapal ng pag dito ah. Buti na lang sana magdadala pa ako ng isang camera. Naisip ko nga baka nga umulan na naman. Tama lang pala yung desisyon ko na isang camera lang dalhin ko. Nagbabadya na naman yung panahon. Buti na lang na-safety ko yung aking kapote. Mamaya ka na mula pag malapit na ako. Malapit na eh, tsaka bubuhos ka pa. Matak na ang ulan.
grabe yung ulan to. Hindi mo lang makapag-video. Lakas ang ulan. Babasa ang camera ko. Block ba nito muna? So yun, hindi na ako nakapag-video kanina noong pagkasuot ko ng kapote kasi lumukas na yung ulan. So ngayon lang uli ako nakapagkapote. Nakapagbukas, pauwi na. Thank you sir. Okay na po. Wala po akong compartment. Ito lang po ang aking bag. Kapote lang po. Wala akong compartment? Wala po akong compartment. Wala pa tong compartment. Thank you sir. Kasi inabot nga tayo ng ulan, kaya yun, hindi na nakapag-video. Hindi naman naka waterproof case tong camera ko, kaya hindi ko pwedeng ibabad sa water resistant siya, pero hindi siya waterproof, kaya hindi ko siya pwedeng ibabad na ulan. Pero marami pa rin nagagala, parang hindi binagyo yung mga tao. Saan ka ba talaga pupunta? Hirap kasi. Hindi maintindihan ko saan susuot. Grabe pala yun nangyari sa Laurel. Masyado pala sila pala yung naapektuhan, binaha sila. Kasi sa pwesto ng ito sa amin sa trabaho ko, dito sa Starbucks, kita yung ilalim ng Batangas, yung Laurel. So kitang-kita yung lawak ng binaha. Tapos yung mga bundok na tanaw dito sa Starbucks, madami ding guho na landslide. Kaya napakalaking epekto ng bagyong Christine na yan. Laking napurwisyo. Talagang binaha. Daming lugar na binaha. Tapos yung mga drainage na, di ba, nag-road widening, tapos nagdagdag ng daan. Tapos yung mga drainage, ang liliit ng butas ng daan tubig, kaya saglit lang mabilis mabarahan ng mga dahong nadadala ng baha. Kaya imbis na yung tubig diretso sa drainage, ano nangyayari? Sa mismong daan, sa mismong highway, nabaybay ang tubig. Kaya nagkakaroon ng baha. Ang liliit ng butas. Hindi kaya ng yung mga barado, to liliit, tapos barado ng dahon. Paglaks ng baha, wala na, hindi na kaya ng drainage. Kaya tendency yung tubig na aagos dapat sa kanal, napupunta sa kalsada, kaya nagkakaroon ng baha.
Ang drainage system kasi yung pangit, tinipid. Nakapokus sila sa pagpapaluang ng daan, pero yung drainage system hindi nila binigyan focus. Nasabi lang ginawa.